Kabanata 1442. Ang pagpatay sa akin ay hindi mabuti para sa iyo. Ang kaharian ng isang mandirigma ay nahahati sa 9 na antas, mula sa unang yugto ng mandirigma hanggang sa ika-9 na yugto ng mandirigma. Ang 1st hanggang 3rd stage warriors ay ang lower stage warriors, ang 4th hanggang 6th stage warriors ay ang middle stage warriors, at ang 7th hanggang 9th stage warriors ay ang upper stage warriors. Si Sun Chengxiang mismo ay isang mid-level warrior, at ang mid-level warrior ay isang napakarespetadong pag-iral kahit nasaan man siya, kaya si Sun Chengxiang ay hindi kailanman napahiya ng ganito. Sa oras na ito, ang mga salita ni Cyrus ay lubos na nagpasigla kay Sun Chengxiang. Anak, kailangan kitang patayin ngayon. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Sun Chengxiang, at pagkatapos ay direktang sumugod sa kinatatayuan ni Cyrus. Makikitang seryoso talaga si Sun Chengxiang sa mga oras na ito. Bilis man o lakas, sobrang nakakamangha, at para siyang tigre. Kung ang mga ordinaryong tao ay nakatayo sa harap ni Sun Chengxiang, natakot na sila ngayon. Kaya lang, alam ni Cyrus na ang lakas ni Sun Chengxiang ay maaaring mas mababa kaysa sa kanya, kaya ngayon ay napakalma pa rin si Cyrus, at hindi niya sinasadyang iwasan ito. At si Sun Chengxiang ay kasama si Trixie sa loob ng napakaraming taon, at palagi siyang pinarangalan bilang Master Sun. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Kaya sa oras na ito napagpasyahan niya na dapat niyang turuan ng leksyon si Cyrus, kaya na mauunawaan ni Cyrus ang kanyang kapangyarihan at maiwasang mawala ang tiwala ni Trixie sa kanyang sarili. Sa makatuwid, sa oras na ito, halos naubos na ni Sun Chengxiang ang kanyang buong lakas ng katawan. Ang kanyang pisikal na kalidad ay talagang nakakatakot. Kahit na laban sa mga mandirigma ng parehong antas, magkakaroon siya ng malaking kalamangan. Ang tiwala sa sarili. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay kaya bata, talagang imposibleng magkaroon ng lakas ng isang pang-4 na ranggo na martial artist. Si Sun Chengxiang ay sumugod sa harap ni Cyrus halos sa isang kisap mata, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at hinampas ito patungo sa ulo ni Cyrus. Kung ang taong nakatayo sa harap ni Sun Chengxiang sa oras na ito ay talagang isang ordinaryong tao, tinatayang madudurog siya hanggang sa utak sa suntok na ito ni Sun Chengxiang. Sa oras na ito, si Cyrus ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay. Bang! Isang malakas na putok. Direktang hinawakan ni Cyrus ang pulso ni Sun Chengxiang. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Sun Chengxiang, at pagkatapos ay mabilis niyang ipinagpatuloy ang kanyang lakas. Ngunit nalaman ni Sun Chengxiang na kahit gaano pa niya gawin ang kanyang sarili, ang kanang kamay ni Cyrus ay nanatiling hindi gumagalaw. Mula dito, makikita ng isa kung gaano katikat ang kapangyarihan ni Cyrus. Ano? Kinagat ni Sun Chengxiang ang kanyang mga ngipin at umungal, inilagay ang halos lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan sa kanyang kanang kamay. Dahil medyo malapit pa rin si Cyrus kay Sun Chengxiang, malinaw na nararamdaman ni Cyrus na napakabilis ng tibok ng puso ni Sun Chengxiang, at pumuputok ang mga ugat sa kanyang mga braso. Ito ang pinakamataas na limitasyon na kayang tiisin ng katawan ni Sun Chengxiang. Nakakalungkot na ang kapangyarihang ito ay hindi gaanong mahalaga sa mga mata ni Cyrus. Gaano man ibigay ni Sun Chengxiang ang kanyang lakas, tumayo si Cyrus, at hindi man lang ginalaw ang kanyang nakataas na kanang kamay. Tinitigan ni Trixie ang posisyon ni Cyrus sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig. At ang kanyang magagandang mata ay hindi lamang nabigla kundi nabigla din, dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit si Cyrus ay may ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag mong ipahiya ang sarili mo. Wala sa mood si Cyrus na mag-aksaya ng oras sa mga taong tulad ni Sun Chengxiang, at sumuntok siya gamit ang backhand. Bang!
Isang malakas na putok. Direktang tumama ang kamao ni Cyrus sa dibdib ni Sun Chengxiang. Lumipad ng baligtad ang katawan ni Sun Chengxiang, at pagkatapos ay nauntog sa dingding. Master Sun. Hindi napigilan ni Trixie na magpakawalan ng mapanuksong iyak nang makita niyang natangay si Sun Chengxiang sa suntok ni Cyrus. Orihinal na binalak ni Sun Chengxiang na magpumiglas na tumayo, ngunit sa kasamaang palad, ang lakas ng suntok ni Cyrus ay sobrang nakakatakot. Pakiramdam ni Sun Chengxiang ay parang nabangga siya ng truck ngayon lang. Nagkaroon ng matinding sakit, at hindi siya makapagbigay ng anumang lakas sa lahat. Miss, baka mali ang impormasyon natin, mas mataas dapat ang lakas ng taong ito kaysa sa akin. Umupo si Sun Chengxiang sa lupa, tumingin kay Trixie na may napakasakit na ekspresyon at sumigaw. Tinitigan ni Trixie si Cyrus na may magagandang mata, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay kakaiba. Dahil hindi niya akalain na magiging ganito ang resulta sa huli. Pinabugbog pa ni Cyrus si Sun Chengxiang sa isang suntok. Mukhang minamaliit ka naming lahat. Kinagat ni Trixie ang kanyang labi at sinabi sa mahinang boses. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, diretsyong naglakad si Cyrus sa kinatatayuan ni Trixie. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mga mata ni Trixie, at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Alam niya na kung gusto siya ni Cyrus na patayin sa oras na ito, magiging napakadali. Kaya sa oras na ito, ang puso ni Trixie ay puno na ng takot. At noong una ay naisip niya na si Cyrus ay isang ordinaryong mandirigma lamang. Kaya't si Sun Chengxiang ay hindi dapat magkaroon ng problema sa pakikitungo kay Cyrus ng mag-isa, ngunit paano niya naisip na ang lakas ni Cyrus ay talagang nakakatakot. Makalipas ang ilang segundo, naglakad si Cyrus papunta sa Trixie. Hindi napigilan ni Trixie na huminga ng malalim, pagkatapos ay nagpanggap na kalmado, at tinanong si Cyrus sa mahinang boses, ano ang gusto mong gawin? Ako dapat ang magtatanong sa iyo ng pangungusap na ito, tama ba? Malumanay na sagot ni Cyrus. Young Master de la Cruz, ang pagpatay sa akin ay hindi makakabuti sa iyo. Malakas na sigaw ni Trixie. At ngini siya ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Sa palagay ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko naisip na patayin ka, at hindi ako papatay ng sinuman. Bagamat isa ng martial artist ngayon si Cyrus, sa katunayan, ang paraan ng pag-iisip ni Cyrus ay pareho pa rin sa karaniwang tao. Hindi niya gagamitin ang sarili niyang lakas para gumawa ng isang bagay na lumalabag sa batas. Kung maiiwasan niyang pumatay ng tao, Shen Simo will try his best na hindi siya masaktan. At ang buhay ng iba. Ang mukha ni Trixie ay tila tumahimik ng husto matapos malaman na hindi siya papatayin ni Cyrus. Tumingin siya kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses, dahil wala kang planong patayin ako, ano ang gagawin mo? Gustong gawin. Naglakad si Cyrus sa tabi ni Trixie, pagkatapos ay kinuha ang tasa ng tsaa sa mesa sa kanyang kalooban, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa, at nakangiting sinabi. Kung hindi kita papatayin, hindi ibig sabihin na hindi ko kahit ano pang gawin sa'yo. Kung tama ang hula mo, dapat may dinala ka dito ngayon. Tumingin si Trixie kay Cyrus at hindi nagsalita. Dahil tama ang hula ni Cyrus. Ang pakikipag-ugnayan ni Trixie kay Cyrus ay hindi maaaring ipaalam sa napakaraming tao. At si Trixie mismo ay lubos na kumpiyansa sa kakayahan ni Sun Chengxiang, kaya hindi na siya nagdala ng iba pa. Kung talagang may ginawa si Cyrus kay Trixie sa oras na ito, walang kakayahan si Trixie na lumaban. Kabanata 1443. Kilala mo ba siya? Sa loob ng kwarto. Umupo si Trixie, bahagyang nanginginig ang kanyang maislan na katawan, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila kinakabahan.
Pagkatapos ng lahat, narinig lang ni Trixie ang ilang chismis tungkol sa labas ng mundo. Ngunit hindi pa talaga nakipag-ugnayan kay Cyrus, kaya sa oras na ito ay hindi alam ni Trixie ang karakter ni Cyrus, o kung paano binalak ni Cyrus na haharapin ang kanyang sarili sa susunod. Si Trixie mismo ay isang nakamamanghang kagandahan. Kasama ang kanyang sexy at mainit na katawan at ang tensyonado na hitsura sa kanyang mukha, mahirap na huwag ipadama sa mga tao ang iba pang mga pagnanasa. Naglakad si Cyrus sa harap ni Trixie, inabot at marahang kinurot ang baba ni Trixie. Napakatalino din ni Trixie. Alam niyang hindi niya kayang labanan, dahil kung lalaban siya, hindi naman gagawa ng anumang bagay si Cyrus. Ikaw, anong gagawin mo? Sigaw ni Trixie kay Cyrus na may sobrang kaba na ekspresyon. Next, you can answer whatever I ask you. If you dare to lie to me, I will make you pay 100 times worse than death. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Mahinahong sabi ni Cyrus. Kinagat ni Trixie ang kanyang labi at tumingin kay Cyrus nang hindi nagsasalita. Sa oras na ito, naramdaman niyang binabaril niya ang kanyang sarili sa paa. Noong una, gusto niyang agawin si Cyrus sa layuning gamitin si Cyrus, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito sa huli. Bakit mo ako kanidnap? Tanong ni Cyrus kay Trixie sa mahinang boses. Ay, gusto kong makipagtulungan sa iyo. Walang ekspresyong sabi ni Trixie. Pagtutulungan. Saglit na natigilan si Cyrus, pagkatapos ay bahagyang nagtanong, paano mo planong makipagtulungan? Gusto kong makipagtulungan sa iyo para harapin si Francis. Tumingin si Trixie kay Cyrus at sumagot. Gusto mong makipagtulungan sa akin para harapin si Francis. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa gulat pagkatapos marinig ang mga salita ni Trixie, dahil hindi niya inaasahan na si Trixie ang haharap kay Francis. Ano ang relasyon mo kay Francis? Bakit mo kinakaharap si Francis? Sa mga oras na ito, napakakalma pa rin ni Cyrus. Hindi talaga siya makapaniwala kay Trixie dahil lang sa sinabi ni Trixie. Si Francis ang mamamatay tao na pumatay sa aking mga magulang. Ako ay may mortal na galit sa kanya sa aking buhay. Nagnganga ang ngipin ni Trixie at sinabing. Tumingin si Cyrus kay Trixie at hindi nagsalita. Ang pangalan ng tatay ko ay Chi Guanfeng, mula sa pamilya Chi sa Hong Kong Island. Nagpatuloy sa pagsasalita si Trixie matapos makitang hindi nagsasalita si Cyrus. At pagkatapos, tanong ni Cyrus, kung nasa Hong Kong Island ka, dapat mong malaman ang pagkakaroon ng pamilya Chi. Dahil noong bata pa ako, ang pamilya Chi ay isa sa mga sikat na malalaking pamilya sa Hong Kong Island, at ang aking ina ay our country star na si Tian Hai Fangzi. Ang tatay ko at ako ni nanay ay nagka-love at first sight, at pagkatapos nilang ikasal, nakatira na sila sa Hong Kong Island. Ngunit lahat ng ito ay nagbago dahil kay Francis. Huminto si Trixie, pagkatapos ay nagpatuloy. Sa orihinal, si Francis at ang aking ama ay mabuting magkaibigan at kasosyo sa negosyo. Ngunit dahil lamang sa labis na pag-inom ni Francis at muling ginahasa ang aking ina, alam ng aking ama na gusto kong maghiganti kay Francis pagkatapos ng insidenteng ito. Ngunit ang kapangyarihan ni Francis ay masyadong nakakatakot. Noong panahong iyon, ang pamilya Chi namin ay hindi pa kalaban ni Francis. Sa huli, hindi lang pinatay ni Francis ang aking ama, kundi sinakop din kami. Lahat ng mga ari-arian ng pamilyang Chi. Tumingin si Cyrus kay Trixie at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay sinabing blanco, paano ko malalaman kung totoo o mali ang sinabi mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari ka ring pumunta sa Hong Kong Island upang mag-imbestiga.
Ang mga bagay na ito ay hindi itinuturing na mga lihim sa Hong Kong Island sa simula. Dapat ay napakasimpleng imbestigahan ang mga bagay na ito ayon sa iyong mga koneksyon. Mahinahong sabi ni Trixie kay Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Trixie at hindi nagsalita, dahil naramdaman ni Cyrus na ang sinabi ni Trixie ay napakamakatwiran. Kailangan lang imbestigahan ni Cyrus ang ganitong bagay para malaman kung totoo ang sinabi ni Trixie. Young Master de la Cruz. Alam kong hindi nararapat na makilala ka sa ganitong paraan. Ngunit wala akong ibang paraan, dahil palagi akong nakatira sa pamilyang Chi. At ngayon ang pamilya Chi ay kontrolado na ni Francis, maging ang aking tiyuhin. Nakinig sa mga salita ni Francis at hindi kailanman ng ahas na lumaban, kaya maaari lang akong pumili ng ganitong paraan para makilala ka. Tumingin si Trixie kay Cyrus at muling nagpaliwanag. Kahit na totoo ang sinabi mo, kahit na may mortal hatred ka kay Francis, parang wala naman itong kinalaman sa akin, di ba? Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Master de la Cruz, ayaw mo bang harapin si Francis? Nagtatakang sabi ni Trixie. Sino ang nagsabi sa iyo na gusto kong harapin si Francis? Nakangiting tanong ni Cyrus habang umiinom ng tsaa. Pumunta ako sa Bihang City dahil sinabi ng mga tao sa labas na haharapin mo ang mga tao mula sa mga mangangalakal na pilak. Hindi ba? Trixie tila medyo natulala sa oras na ito. Kung tutuusin, kung hindi binalak ni Cyrus na harapin si Francis, maaari siyang magkaproblema. Haha. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ito, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Mukhang gusto kong harapin si Francis, alam na ng lahat. Ikaw ang tagapagmana ni Mr. Wang Cheng, at ang pinakamalaking kalaban ni Mr. Wang Cheng sa buhay na ito ay ang mangangalakal na pilak, kaya sa tingin ko ay tiyak na may gagawin ka sa mangangalakal na pilak. Medyo lamambat ang ekspresyon ni Trixie matapos makita ang pagpasok ni Cyrus. At bahagyang ngumiti si Cyrus at mahinang nagsabi. Tama ka, plano kong ang harapin ang mangangalakal na pilak, at gusto ko ring harapin si Francis, ngunit wala akong planong makipagsanib puwersa sa iyo. Bakit? Napakahinalang tanong ni Trixie. Dahil wala akong tiwala sa iyo, sa palagay ko kaya kong makitungo sa mga taong iyon sa negosyo sa bangko ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Ang pakikipagtulungan sa iyo ay hindi lamang magpapadali sa pakikitungo kay Francis, ngunit magpapabago din. Mas komplikado. Mahinahong sabi ni Cyrus. Master de la Cruz, kung makikipagtulungan ka sa akin, mas magiging madali para sa iyo ang pakikitungo kay Francis. Parang napasigaw si Trixie sa tuwa. Nakilala mo na ba si Francis? Mahinang tanong ni Cyrus. Hindi ko nakita. Umiling si Trixie. Kung gayon kilala mo ba si Francis? Patuloy na tanong ni Cyrus. Hindi ko rin siya masyadong kilala. Sagot ni Trixie. Walang magawang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Hindi mo kilala si Francis, hindi mo kilala si Francis, kaya bakit ako makikipagtulungan sa iyo? Ano ang makukuha ko sa iyo? Ano ang maitutulong mo sa akin? Ito ba ay ang ganda mo kasi? Tutulungan kita kung mas maganda ang figure mo ha. Medyo natahimik si Trixie sa sinabi ni Cyrus. Pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo. Sinabi niya sa mahinang boses, Young Master de la Cruz, hindi ko talaga magagawa ang sinabi mo, pero maibibigay ko sa iyo ang isang napakahalagang mensahe. Kabanata 1444. May nangyari kay Amy. Napaka-importanteng balita. Matapos marinig ang mga salita ni Trixie, hindi napigilan ni Cyrus na tumahimik sandali, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata.
Anong ibig mong sabihin? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Trixie at Blanco na nagtanong. Hanggat maaari kang sumang-ayon na makipagtulungan sa akin, young Master de la Cruz, masasabi ko sa iyo kung ano ang balita. Mahinang sabi ni Trixie. Hindi napigilan ni Cyrus na mapamura. Pagkatapos ay humakbang pasulong at direktang hinawakan ang makatarungan at balingkinitang leeg ni Trixie. At sinabi sa mahinang boses, sa palagay ko ay maaaring hindi mo naisip ang kasalukuyang sitwasyon, hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Kung maglakas loob kang magsalita ng walang kapararakan, hindi ko magagarantiya na makakalabas ka ng kwartong ito ng ligtas. Sa pagharap sa banta ni Cyrus, si Trixie ay nagpakita ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata. At mahinang sinabi, Young Master de la Cruz, kung papatayin mo talaga ako ngayon, baka pagsisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sinabi mo o hindi? Wala sa mood si Cyrus na makipag-usap kay Trixie, at unti-unting nadagdagan ang kanyang lakas. Malinaw na naramdaman ni Trixie na ang kanyang paghinga ay nagsisimula ng maging mahirap. At ang kanyang magandang mukha ay bahagyang namumula dahil sa inis, ngunit si Cyrus ay tila ayaw pa rin siyang pakawalan, at dinadagdagan pa rin ang kanyang lakas. Stop. I tell you okay lang. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Trixie, at sinigawan si Cyrus na may napakasakit na ekspresyon. Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Trixie, dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay sinabing Blanco, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Saglit na nag-alinlangan si Trixie, pagkatapos ay kumuha ng litrato at inilagay ito sa mesa. Ibinaba ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan ang larawan, at pagkatapos ay natigilan ang buong tao sa pwesto. Dahil ang nasa larawan ay walang iba kundi si Amy. Sa larawan, ang mga mata ni Amy ay natatakpan ng itim na tela, at ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Halata na siya ay kanidnap. Saan mo nakuha ang litratong ito? Excited na tanong ni Cyrus kay Trixie. Ito ay ipinadala sa akin ng aking undercover na ahente sa pamilya ni Chi. Ngayon ay kanidnap na ng pamilya Chi ang babaeng ito. Sagot ni Trixie. Bakit inagaw ng pamilya Chi si Amy? Tanong ni Cyrus na napakahinala. Hindi ito madali, dapat ay ang pakikitungo sa iyo, young Master de la Cruz. Mahinahong tugon ni Trixie, at pagkatapos ay nagpatuloy. Master de la Cruz, sinabi ko na sa iyo noon na ngayon ang buong pamilya Chi ay nasa ilalim ng kontrol ni Francis, kaya ang pagkidnap ng pamilya Chi sa babaeng ito ay dapat din kay Francis. Min. Nahulog sa pagmumuni-muni si Cyrus habang tinitingnan ang larawan sa harap niya. Dahil palaging iniisip ni Cyrus na si Francis at ang mga taong iyon ay gagawa lamang ng mga bagay kay Margot at gagawa nito mismo. Ngunit hindi niya akalain na malalaman na ni Francis ang relasyon nila ni Amy. Ang mga taong nakilala ni Margot sa UK noon ay dapat lahat ay kay Francis. Ngunit hindi inaasahan ng mga taong iyon na nasa tabi niya ang proteksyon ni Margot ni Richard, kaya nabigo ang huling plano. Ngunit hindi nila piniling sumuko matapos ang kabiguan ng plano, ngunit ikinulong ang target kay Amy. Sa katunayan, kung hindi dahil sa pakikipagkita ni Amy kay Cyrus, maaaring hindi nasa panganib si Amy. Nasaan si Amy ngayon? Sigaw ni Cyrus kay Trixie na may nasasabik na ekspresyon. Ayon sa balita mula sa aking undercover na ahente sa bahay ni Chi. Ang babaeng ito ay dapat na nasa bahay pa rin ni Chi ngayon, ngunit maaari siyang dalhin sa ibang lugar ng mga tao ni Francis anumang oras. Oras na para makipag-ugnayan sa iyo, young Master de la Cruz. Sagot ni Trixie. Paano ako maniniwala na totoo ang sinasabi mo? Tanong ni Cyrus kay Trixie sa mahinang boses.
Master de la Cruz, this time na, sa tingin mo kailangan ko pa bang magsinungaling sa'yo? Tiyan hindi nakaimik si Trixie at sinabi kay Cyrus. Tumayo doon si Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay humakbang pasulong at hinawakan ang leeg ni Trixie. Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Trixie, at nagmamadali siyang sumigaw kay Cyrus. Master de la Cruz, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Ang sinabi ko lang ang alam ko, at ang ginagawa ko ay gawin lang ang mga bagay na ito. Sana makatrabaho kita. Magkakaroon ako ng pagkakataon na malaman ka agad kung totoo ang sinabi mo. Walang ekspresyong tugon ni Cyrus, pagkatapos ay kumuha ng tableta at itinapon sa bibig ni Trixie. Ang ekspresyon sa mukha ni Trixie ay tila mas natakot at gusto niyang iluwa ang tableta. Ngunit malakas na sinampal ni Cyrus si Trixie sa leeg, at kinain ni Trixie ang tableta ng katutubo. Anong pinakain mo sa akin? Anong gusto mong gawin? Sigaw ni Trixie kay Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Bagamat medyo uminit lang ang kanyang katawan sa mga oras na ito, ang hindi maipaliwanag na takot ay nagpang-inag pa rin sa kanyang puso nang hindi sinasadya. Huwag kang kabahan. Hindi ka papatayin ng pagkain na binigay ko sa'yo pansamantala. Pero kapag hindi mo nakuha ang antidote sa akin sa loob ng 1 buwan, mamamatay ka sa lason. Kaya simula ngayon hayaan mong gawin mo ang anumang gusto mo. At kung maglakas loob kang suwayin ang aking mga utos, o gumawa ng anumang bagay laban sa akin, kung gayon ay huwag mo nang isipin ang pagkuha ng panlunas sa akin. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Trixie. At ang magagandang mata ni Trixie ay may bakas ng takot, paano niya maiisip na mayroon pa ring lason si Cyrus? Ngunit sa katunayan, ang kinain ni Cyrus at Trixie ay isang ordinaryong body training pill lamang, na lubhang nakakatulong sa mga martial artist, at maaari ring magkaroon ng epekto ng pagpapalakas ng katawan para sa mga ordinaryong tao. Imposibleng magdala ng lason si Cyrus. Ginawa niya ito para lang maging mas tapat si Trixie. Totoo yung sinabi ko kanina, gusto lang talaga kitang makipagtulungan. Sigaw ni Trixie kay Cyrus na may sobrang takot na ekspresyon. Totoo ba na kailangan mong maghintay hanggang iligtas ko si Amy? Kung mailigtas ko si Amy ng ligtas, natural kang mabubuhay, at kung nasa anumang panganib si Amy, mamamatay ka kasama nito. Tandang padamdam panipi. Mahinang sabi ni Cyrus. Nababaliw ka na ba? Ang kumidnap kay Amy ay hindi naman ako. Bakit mo ako Gina ganito? Umungol si Trixie sa kawalan ng pag-asa. Paano ko malalaman kung ano ang relasyon mo, ng pamilya Chi at Francis? Kung hindi ka talaga nagsinungaling sa akin, wala kang dapat alalahanin. Mahinahong sabi ni Cyrus. Kung hindi ako nagsinungaling sa iyo, bibigyan mo ba talaga ako ng antidote? Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Trixie, tinanong niya si Cyrus sa mahinang boses. Sigurado. Tumango si Cyrus. Kabanata 1445. Pumunta sa Hong Kong Island. Tumingin si Trixie kay Cyrus sa kanyang harapan, at nakaramdam ng labis na desperasyon sa kanyang puso. Sapagkat ayon sa nakuhang impormasyon ni Trixie, sa impresyon ng maraming tao, si Cyrus ay isang ordinaryong tao lamang. Dahil sa swerte ay namana niya ang mana ni Wang Cheng. Kung walang proteksyon mula sa mga pinagkakatiwalaang iniwan ni Wang Cheng, si Cyrus ay isa lamang mayaman na pangalawang henerasyon na walang ginagawa. Sa makatuwid, binalak ni Trixie na gamitin si Cyrus para harapin si Francis. Ngunit sa pakikipag-ugnayan ngayon, nalaman ni Trixie na masyado niyang minamaliit si Cyrus. Si Cyrus ay hindi isang pag-aaksaya ng wala. Sa kabaligtaran, si Cyrus ay isang nakakatakot na mandirigma, at ang kanyang isip ay napakaselan din. Sa oras na ito,
Hindi lamang hindi ginamit ni Trixie si Cyrus, ngunit gagamitin din ni Cyrus. Kaya lang naisip ito ni Trixie, at magiging masama ito. Kung tutuusin, hanggat kayang harapin ni Cyrus ang mga tao ni Francis, nakamit ni Trixie ang kanyang layunin. Ngayon si Amy ay nasa bahay pa rin ni Chi, tama ba? Mahinang tanong ni Cyrus kay Trixie. Tama iyan. Bahagyang tumango si Trixie, at pagkatapos ay nagpatuloy. Si Amy ay orihinal na nagpunta sa Hong Kong Island upang lumahok sa isang promosyon ng pelikula. Ngunit pagkababa niya sa eroplano, siya ay kinidnap ng pamilya ni Chi, at ang pamilya ni Chi ay nasa Hong Kong Island. Medyo maimpluwensya pa rin ito, kaya mabilis na naharang ang balita, hindi alam ng marami ang tungkol sa pagkidnap kay Amy. Kung gayon, sa tingin mo ba ay nasa anumang panganib si Amy kung ito ay nasa kamay ng pamilya Chi? Tumingin si Cyrus kay Trixie at nagtanong. Sa oras na ito, hindi na kailangang tukuyin ni Cyrus kung totoo o mali ang sinabi ni Trixie sa kanyang sarili. Kung tutuusin, nararamdaman na ni Trixie na ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Cyrus, at si Trixie ay walang lakas ng loob na magsinungaling. Hindi siguro. Umiling si Trixie kay Cyrus, pagkatapos ay nagpatuloy. Ginagawa lang ng pamilyang Chi ang mga bagay ayon sa kagustuhan ni Francis. Ang aking tiyuhin ay ganap na ngayong kontrolado ni Francis, at ang tunay na layunin ni Francis sa pagkidnap kay Amy ay para lang din makipag-ugnayan sa iyo, young Master de la Cruz, kaya sa normal na mga pangyayari, si Amy ay isang napakahusay na trumpo sa kamay ni Francis, kaya hindi niya madaling saktan si Amy. Kung ganoon ang kaso, mas mabuti. Nagpakawalan ng mahabang hininga si Cyrus. Pagkatapos ng lahat, hanggat si Amy ay wala sa anumang panganib ngayon, ayos lang. Bagamat si Cyrus ay ganap nang nakipaghiwalay kay Amy ngayon, anuman ang mangyari, hindi titingnan ni Cyrus si Amy na nasa panganib dahil sa kanyang sarili. Kaya hindi uupo si Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus at pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Jonathan. Matapos makonekta ang tawag, maikling ipinaliwanag ni Cyrus ang kanyang sitwasyon kay Jonathan, at pagkatapos ay hiniling kay Jonathan na mag-book ng 2 air ticket papuntang Hong Kong Island. Kung tutuusin, hindi gaanong alam ni Cyrus ang sitwasyon sa Hong Kong Island, kaya binalak ni Cyrus na isama ang babaeng si Trixie, na magiging mas maginhawa. Siyempre, hindi sang-ayon si Jonathan na mag-isa si Cyrus na pumunta sa Hong Kong Island, at gusto niyang tulungan si Cyrus na makahanap ng ilang katulong sa Hong Kong Island. Ngunit ayaw ni Cyrus na gulatin ang ahas, dahil kung nalaman ni Francis na pumunta si Cyrus sa Hong Kong Island, malamang na direktang ilipat nila si Amy sa ibang lugar. Sa oras na iyon, maaaring mas mahirap para mahanap ni Cyrus si Amy. Matapos hikayatin si Cyrus, nalaman ni Jonathan na hindi nagbago ang isip ni Cyrus, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Nakabook na ako ng plane ticket, at sasama ka sa akin sa Hong Kong Island mamaya. Pagkatapos ibaba ni Cyrus ang telepono, bumulong siya kay Trixie. Hindi napigilan ni Trixie na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Pagkatapos ay sumimangot at sinabing, Master de la Cruz, nagpaplano ka bang mag-isa sa Hong Kong Island para iligtas ang mga tao? Wala ka pa ba? Mahinang sabi ni Cyrus. Young Master de la Cruz. Huwag kang magbiro, bagamat ang pamilya Chi ay hindi ang orihinal na pamilya ng Chi, ngunit sa anumang kaso ang pamilya Chi ay isa sa pinakamalaking pamilya sa Hong Kong Island. Kung talagang nagpunta ka ng tahasan sa nakaraan, ito ay nasa Today. Sabi ni Trixie sa sobrang excited na tono. Kamatayan. Hindi napigilan ni Cyrus ang pagngisi, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Kung sasama ako sa isang grupo ng mga katulong, tiyak na mapapansin ng pamilya Chi, kaya hindi komportable na magdala ng napakaraming tao sa sitwasyong ito. Ngunit,
Trixie parang gusto pang magsalita. Wala namang masama dito. Alam ko na ang dapat kong gawin. Kailangan mo lang gawin ang sinasabi ko ngayon. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Hindi talaga maintindihan ni Trixie kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Cyrus. Ngunit naramdaman niya na ang ugali ni Cyrus ay napakatatag pa rin, kaya hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano sa oras na ito, at pagkatapos huminga ng malalim, magpatuloy. Sabihin pa. Makalipas ang mahigit isang oras, sumakay sina Cyrus at Trixie ng taxi papunta sa airport. Matapos makapasok sa arena, nalaman ni Cyrus na ang babaeng Trixie ay medyo kapansin-pansin. Sa pangkalahatan, hanggat ang isang lalaki ay hindi maaaring hindi tumingin sa pangalawang pagkakataon, si Cyrus ay malabo na nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Kung tutuusin, hindi niya alam kung may taga-Francis sa airport ngayon. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Trixie. Sa oras na ito, si Trixie ay nagpalit na ng damit ng isang ordinaryong tao, nakasuot ng puting cotton t-shirt sa itaas na katawan, malapit nang lumabas ang metoteyog na twin peak, ang payat na baywang ay punong-puno upang hawakan. At ang ibabang bahagi ng katawan ay ito ay isang pares ng maong shorts na may payat at patas na mga binti na direktang nakalabas sa hangin, na may isang pares ng mataas na takong sa kanyang mga paa. Sa isang perpektong figura, pinong mukha at marangal na ugali, ang gayong babae ay natural na maakit ang atensyon ng maraming tao kapag siya ay lumitaw sa paliparan. Mukhang kahanga-hanga ka. Bulong ni Cyrus kay Trixie. Sinubukan kong magbihis ng normal hanggat maaari. Si Trixie ay tila walang magawa, at mahinang tumugon kay Cyrus. Sumama ka sa akin. Nalaman ni Cyrus na may tindahan na nagbebenta ng salaming pang-araw sa paliparan. Kaya dir-diretso siyang pumasok kasama si Trixie, at pagkatapos ay random na pumili ng 2 pares ng salaming pang-araw para kay Trixie. Pagkatapos magsuot ng salaming pang-araw, nakita ni Cyrus na tila mas kaunti ang mga estranghero na nagbibigay pansin sa kanilang dalawa. Karamihan sa mga tao ay nagbigay pansin sa magagandang binti ni Trixie, at walang nakapansin sa hitsura nilang dalawa. Matapos maghintay sa VIP check-in room sa airport ng halos kalahating oras, sa wakas ay nakasakay na sina Cyrus at Trixie sa eroplano. Dahil nag-book si Jonathan ng first-class ticket, walang gaanong tao sa cabin, at karamihan sa kanila ay mayayamang tao, kaya walang pumapansin kina Cyrus at Trixie. Karamihan sa mga tao ay nagbigay pansin sa iyong mobile phone. Kabanata 1446. Pagdating. Mahigit 3:00 ng hapon. Sa wakas ay lumipad na ang eroplano. Napakalayo pa rin ang Hong Kong Island mula sa Bihang City. At tumatagal ito ng humigit kumulang 7 o 8 oras, kaya dapat ay hating gabi na sa oras na dumating sina Cyrus at Trixie sa Hong Kong Island. Sa kabutihang palad, hindi nagmamadali si Cyrus, dahil alam ni Cyrus na pansamantalang hindi nasa panganib si Amy. Pagkaalis ng eroplano, kinuha ni Cyrus ang Kiju book na ibinigay sa kanya ni Lee Taibay, at nagsimulang magsanay ayon sa nilalaman ng Kiju. Matapos makita ang Kiju ni Cyrus, kumislap ang mga mata ni Trixie sa pagkamausisa, ngunit hindi na siya nagtanong pa, pumikit na lang siya at tahimik na nagpahinga. Ang Kiju ay talagang isang sikreto na nagtuturo sa iyo kung paano gamitin ang hininga sa iyong katawan. Kung ang isang mandirigma ay mahusay na makabisado ang aura sa kanyang katawan at ay convert ang hininga sa pagitan ng langit at lupa sa kanyang sariling lakas. Kung gayon maaapektuhan nito ang pagiging epektibo ng labanan ng isang mandirigma. Nakakatakot pa rin ang pag-akyat. Alam ni Cyrus na makakaranas siya ng maraming problema kapag pumunta siya sa Hong Kong Island para iligtas ang mga tao sa pagkakataong ito. Kaya't ang tanging magagawa ni Cyrus ngayon ay pahusayin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, upang mas mataas ang posibilidad na mailigtas niya si Amy.
Marahil ito ay dahil sa pag-inom ni Cyrus ng kwentsang pill, kaya ang kasalukuyang talento ni Cyrus ay napakaganda pa rin. Ang mga kasanayan sa pagpapapino ng katawan ay nahahati sa 9 na layer, at nakumpleto ni Cyrus ang unang layer sa loob lamang ng 1 oras. Ang unang layer ng body training ay pangunahing pagsasanay kung paano makokontrol ng martial artist ang hininga sa kanyang katawan. Ang aura sa katawan ng martial artist ay hindi lamang maaaring palakasin ang pag-atake, ngunit gumaganap din ng isang nagtatanggol na papel. Ito rin ang unang pagkakataon na naramdaman ni Cyrus na napakaganda ng mundo ng mga martial artist. Ang ganitong uri ng paghinga ay tila medyo katulad ng panloob na puwersa sa mga nobelang martial arts. Hindi ko akalain na lahat ng bagay sa martial arts novels ay totoo. Matapos matutunan kung paano makabisado ang paghinga, hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng palihim sa kanyang puso. Kabilang panig. Kakasakay lang nina Cyrus at Trixie sa eroplano nang makatanggap si Humphrey ng tawag mula kay Clinton. Mr. Fang, tama ang hula mo. Nasa eroplano ngayon si Cyrus, at may katabi siyang babae. Sabi ni Clinton sa mahinang boses. Nakita mo na ba ang hitsura ng babaeng iyon? Mabilis na tanong ni Humphrey. I didn't see it clearly. May sunglasses ang babae sa mukha, pero napakaganda ng figure. Sagot ni Clinton. Mukhang magnanakaw pa ang babaeng Trixie, konektado talaga siya kay Cyrus. Hindi mapigilan ni Humphrey na mapangiti. Sino si Trixie? Tanong ni Clinton na may pagdududa. Si Trixie ang pamilya Chi. Kung gayon Mr. Fang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Patuloy na tanong ni Clinton. Tatawagan ko si Mr. Fang ngayon at itatanong ko kay Mr. Fang kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi alam ni Humphrey ang gagawin, kaya ibinaba niya ang telepono pagkatapos sumagot sa mahinang boses. Matapos ibaba ni Humphrey ang telepono, tinawagan niya si Francis, at pagkatapos ay maikling ipinaliwanag na sina Cyrus at Trixie ay magkasamang sumakay sa eroplano. President Fang, kailangan ba nating baguhin ang posisyon ng babaeng iyon? Tanong ni Humphrey sa mahinang boses. Hindi, nakapag-ayos na ako sa Hong Kong Island. Kung maglakas loob si Cyrus na bumaba ng eroplano sa pagkakataong ito, hindi niya gugustuhing umalis sa Hong Kong Island. Mahinang sabi ni Francis. Matapos marinig ni Humphrey ang mga salita ni Francis, agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Francis at nakangiting sinabi, Mr. Fang, isa ka pa rin sa pinakamahusay. Sinadya ko lang na ilagay ang babaeng iyon sa Hong Kong Island. At ang dahilan kung bakit nakuha ni Trixie ang balitang ito ay ang lahat ng aking pagsasaayos. Ang layunin ay upang pangunahan si Cyrus sa Hong Kong Island, pagkatapos ng lahat, kung ito ay kapangyarihan ni Wang Cheng. O kay Li Taibay. Maaring baliwalain ang impluwensya sa Hong Kong Island. Kaya ang Hong Kong Island ang huling lugar na dapat puntahan ni Cyrus sa kanyang buhay. Kapag nakapasok na si Cyrus sa Hong Kong Island, ito ay magiging dead end. Mahinang sabi ni Francis. President Fang, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pagkatapos ay maghintay tayo at manood ng palabas. Nakangiting sagot ni Humphrey, at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Sa katunayan, matagal nang naghahanda si Francis na harapin si Cyrus. Kung tutuusin, si Cyrus ang kanyang pinagkakatiwalaan, ngunit sa kasamaang palad, si Cyrus ay tagapagmana ng Wang Cheng. Jonathan ay lihim na nagpoprotekta kay Cyrus sa pamamagitan ng pag-asa sa mga kontak na iniwan ni Wang Cheng dati. Kaakibat ng relasyon ni Cyrus at Li Taibay, hindi nang ahas si Francis na kumilos ng madali laban kay Cyrus. Kung mab-ay-go siya, hindi maiisip ang mga kahihinatnan.
Ngunit ito ay naiiba sa Hong Kong Island, dahil sina Wang Cheng at Li Taibay ay karaniwang walang impluwensya sa Hong Kong Island. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng mga pilak na mga ngalakal sa Hong Kong Island ay lubhang nakakatakot. Kaya sinadyang inagaw ni Francis si Amy at pinanatili si Amy sa Hong Kong Island, at hiniling din kay Trixie na ilabas ang balita kay Cyrus. Sa kasong ito, si Cyrus dapat pumunta sa Hong Kong Island para iligtas. Kapag nakapasok na si Cyrus sa Hong Kong Island, magiging mas madali para kay Francis na panatilihin si Cyrus sa Hong Kong Island. Nang dumating sina Cyrus at Trixie sa Hong Kong Island, mahigit 3:00 na ng umaga. Paglabas ng airport, tumingin si Cyrus sa maliwanag na ilaw ng mga kalye. Ito ang unang pagkakataong pumunta si Cyrus sa Hong Kong Island, at pakiramdam niya ay hindi siya pamilyar sa lahat ng bagay dito. Ang lugar na ito ay mas maunlad kaysa sa inaakala ko. Hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng mahina. Lumingon si Trixie kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "First time mo bang pumunta sa Hong Kong Island, Mr. De La Cruz?" "Well, first time ko dito, hindi pa ako nakakapunta sa lugar na ito." Bahagyang tumango si Cyrus. "Kung matagumpay na mailigtas si Miss Amy, maaari kitang isama sa Hong Kong Island." Mahinang sabi ni Trixie. "Wala ako sa mood bumiyahe dito, kaya bilisan mo at gumawa ng seryosong bagay," sabi ni Cyrus sa mahinang boses. "Malayo pa sa bahay ni Chi. Kung gusto mong mag-taxi, aabutin ng kahit kalahating araw, at karamihan sa mga taxi ay ayaw pumunta ng ganoon kalayo. Magpahinga muna tayo at maghintay hanggang bukas ng umaga." Tara na ulit. Tandang padamdam panipi. Mahinang sabi ni Trixie kay Cyrus. "Sige, gayunpaman, si Amy ay wala sa anumang panganib sa ngayon, huwag tayong mag-alala." Bahagyang tumango si Cyrus. Familiar pa rin si Trixie sa Hong Kong Island. Tutal, bata pa lang siya dito na siya nakatira, kaya hinatid niya si Cyrus para maghanap ng hotel malapit sa airport. Kinabukasan 7:00 ng umaga. Pasimpleng nag-impake sina Cyrus at Trixie at lumabas ng hotel. Ayon sa panimula ni Trixie, ang villa ng pamilya Chi ay wala sa pinakamaunlad na sentro ng lungsod sa Hong Kong Island, ngunit sa isang medyo malayong bulubunduking lugar. Noon, binili ng pamilya Chi ang buong bundok sa tuktok ng kaluwalhatian nito, at gayon din nagtayo ng villa. Isang napakarangyang villa sa tuktok ng burol, kung saan nakatira pa rin ang pamilya Chi. Kabanata 1447. Masigasig na mga babae. Walang masyadong kalsada papunta sa kabundukan, sa taxi man o sa bus. Ngunit ang mga taxi driver sa pangkalahatan ay nag-aatubili na pumunta sa mga bundok. Dahil ito ay tumatagal ng mahabang oras upang bumalik at pabalik. At ang batas at kaayusan doon ay hindi masyadong maganda. Kaya kahit na si Cyrus ay naniningil ng mataas na presyo, ang mga taxi driver ay pa rin isipin na sinungaling si Cyrus, kaya hindi ito sumasang-ayon. Sa huli, si Cyrus at Trixie ay talagang walang pagpipilian kundi ang pumili ng pinakasimpleng bus. Pagkasakay sa bus, nalaman ni Cyrus na walang gaanong pasahero sa bus, kaya humanap na lang siya ng upuan sa tabi ng bintana at umupo. Pinili ni Trixie na maupo sa tabi ni Cyrus. Ang mga bus sa pangkalahatan ay walang nakapirming oras ng pag-alis. Upang kumita ng kaunti pang pera, maghihintay ang mga driver hanggang sa mapuno sila bago umalis. Minsan ay maaaring tumagal pa ng 2 o 3 oras bago umalis ang tren. Pero napakaswerte pa rin ni Cyrus, dahil kakasakay pa lang nila sa bus ay may dumating na malaking grupo ng mga estudyante. Lahat ng mga estudyanteng ito ay may dalang mga drawing board, at dapat ay pupunta sila sa bundok para mag-sketch. Sa isang iglap, napuno ng mga estudyanteng ito ang karamihan sa mga upuan.
Ngunit dalawa lang ang bakanteng upuan sa tabi ni Trixie, at walang nakaupo. Napakasimple ng dahilan. Masyadong malamig at kaakit-akit ang aura ni Trixie, at ang mga ordinaryong estudyante sa kolehiyo ay hindi nang ahas na umupo sa tabi niya. Gayunpaman, dalawang batang babae ang huling sumakay sa bus, at walang ibang lugar sa bus sa oras na ito, kaya ang dalawang batang babae ay maaari lamang pumili na umupo sa tabi ni Trixie. Si Cyrus ay nagsasanay ng kijutsu sa kanyang katawan nang nakapikit, kaya hindi niya napansin ang dalawang babaeng nakaupo sa tabi niya. Isa sa magagandang babae na may itim na frame glass ay tumingin kay Cyrus at sinabing, "Hello." Dahan-daang iminulat ni Cyrus ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ang mga salita ng babae, at pagkatapos ay ngumiti ng may ngiti, "Hello. My name is Jen Aluzang, I'm a student of the University of Hong Kong. We will going to sketch in the mountains this time. What's your name?" Mukhang pamilyar sa kanya ang batang babae na si Jen Aluzang, at nagkusa siyang makipag-chat kay Cyrus matapos makitang hindi masama ang ugali ni Cyrus. "Ang pangalan ko ay Cyrus." Malumanay na sagot ni Cyrus. "Girlfriend mo ba itong kagandahan?" "Napakaganda ng girlfriend mo." Tumingin si Jen Alo kay Trixie sa tabi niya, na parang naiinggit na sabi niya. "Hindi ako girlfriend ni Master de la Cruz, secretary ako ni Master de la Cruz." Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng mga estranghero, gumawa si Trixie ng isang random na pagkakakilanlan. "Secretary." Hindi napigilan ni Jen Alo na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Trixie, at pagkatapos ay nagsabi ng may pagtataka na ekspresyon. "Hindi ko akalain na magiging big boss ka, na makakasama ng napakagandang sekretarya, hindi ba't si the mayamang pangalawang henerasyon mula sa maalamat na malaking pamilya, tama ba?" "I'm not a big boss, I just do a little business by myself." Walang magawang paliwanag ni Cyrus. "So ito Bahagyang tumango si Jen Alo. "Jen Alo, sinong kausap mo?" Sa sandaling ito, ang babaeng katabi ni Jen Alo ay tumingin kay Cyrus nang may pagtataka. Sa oras na ito, napagtanto ni Cyrus na may isang batang babae sa tabi ni Jen Alo. Kung si Jen Alo ay ilalagay sa mga ordinaryong tao, tiyak na maituturing siyang isang magandang babae, kahit papaano ito ay nasa gitna at mataas na klase, ngunit si Jen Alo tiyak na maituturing na kagandahan. Ang babaeng katabi niya ay isang napakagandang kagandahan, higit pa kay Trixie sa mga tuntunin ng hitsura, ngunit walang paraan upang ihambing kay Trixie sa mga tuntunin ng tangkad. Ang batang babae ay nakasuot ng mahabang puting damit. Ang kanyang maislan na mukha at ang kanyang magagandang mata ay nagpapakita ng mga pagsabog ng alindog. At ang batang babae na ito ay tila isang halo-halong lahi, na nagbibigay sa mga tao ng isang hindi pangkaraniwang mapang-akit na kagandahan. Tila hindi nagpakita ng kakaibang emosyon ang dalaga matapos makita si Cyrus. Ngunit matapos makita si Trixie, nagulat siya sa maganda nitong mga mata, ngunit dahil naka-sunglasses pa si Trixie sa mga oras na ito, hindi niya ginawa. Pansin. Sister Fatima, ito si Cyrus, ang kaibigan na kakakilala ko lang. Mabilis na nagpaliwanag si Jen Alo sa batang babae ni Lengyan. "Kamusta?" Sinigawan ng babaeng Lengyan si Cyrus, at pagkatapos ay tumabi siya at nagsimulang laruin ang kanyang telepono nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Cyrus na magpatuloy sa pakikipag-usap. Isang bakas ng kahihiyan ang sumilay sa mga mata ni Jen Alo, at mabilis niyang ipinaliwanag kay Cyrus. "Cyrus, ganito lang si Miss Wu, huwag kang mag-alala, hindi siya mahilig makipag-usap sa mga estranghero." "Ayos lang." Mahinahong sagot ni Cyrus. At si Jen Alo ang nagkusa na ipakilala si Cyrus. Ang kaakit-akit na dilag na ito ay tinatawag na Fatima An, mula sa An family ng Hong Kong Island.
Nang malaman ni Trixie na si Fatima Ann ay mula sa pamilya ni Ann, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo nagulat, at hindi niya namamalayan na tumingin kay Fatima. Dahil ang pamilya Ann ay maituturing na isang malaking pamilya sa bahagi ng Hong Kong Island. Lalo na nitong mga nakaraang taon. Naging mas prominente ang limelight. Ngunit hindi kilala ni Trixie ang batang babae na si Fatima, na nagpapakita na ang katayuan ni Fatima saan maaaring hindi pareho ang pamilya, hindi masyadong mataas. At sikat na sikat pa rin si Fatima sa Universidad ng Hong Kong, at siya ang bulaklak ng kanilang art department. Upang malaman na sa departamento ng sining kung saan ang kagandahan ay tulad ng isang ulap ay maaaring mapili bilang isang bulaklak, ito ay dapat na isang napakagandang pag-iral. Sa makatuwid, maraming manliligaw sa paligid ng Fatima, at ang kapaligiran ng pamilya ay napakaganda, na ginagawang medyo mayabang ang personalidad ni Fatima. Kaya lang, napakaraming kagandahan sa paligid ni Cyrus. Ang isang Fatima lang ay wala sa paningin ni Cyrus. Kahit si Trixie sa paligid ni Cyrus ay mas kaakit-akit kaysa kay Fatima na ito. Kung tutuusin, Trixie ang figure ang talagang gusto ng mga lalaki para huminto. At si Cyrus ay walang anumang iniisip tungkol kay Trixie ngayon, kaya itong Fatima ay natural na hindi makapasok sa mga mata ni Cyrus. Kung talagang may iniisip na mali si Cyrus tungkol kay Trixie, maaaring gawin ni Cyrus na hubrin ng mayabang na si Trixie ang kanyang damit at magkusa na pagsilbihan si Cyrus sa isang tingin lang. Ngayon ay alam na ni Trixie na ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Cyrus, kaya gaano man kalabis ang mga kahilingan ni Cyrus, maaari lamang piliin ni Trixie na sumunod. Siyempre, hindi rin pipiliin ni Cyrus na gawin ito. Kung tutuusin, hindi naman siya irrational sa mga babae gaya ng dati. Alam ni Cyrus na kailangan niyang maging responsible para kay Margot. Cyrus, hindi dapat taga Hong Kong Island ang accent mo, di ba? Pumunta ka ba sa Hong Kong Island this time for tourism? Mahinang tanong ni Jen Alo kay Cyrus. Dapat ay. Tumango si Cyrus. Tapos may kaibigan ka ba sa Hong Kong Island? Kung wala kang kaibigan, pwede mo akong kunin bilang tour guide, basta may pagkain at matutuluyan ka. Tumingin si Jen Alo kay Cyrus at nagpatuloy. Kabanata 1448. Bigyan ka ng lugar. Matapos marinig ang mga salita ni Jen Alo, ang mga mata ni Fatima ay kumislap ng isang bakas ng kawalan ng kakayahan, dahil si Jen Alo, isang batang babae, ay masyadong masigasig sa sinuman, na talagang lubhang mapanganib. Kaya lang hindi gaanong nagsalita si Fatima. Kung tutuusin, ito ay sariling negosyo ni Jen Alo, at wala itong kinalaman sa Fatima. Hindi, may mga kaibigan ako dito. Direktang ngumiti si Cyrus at umiling. Kung tutuusin, hindi naman talaga para sa turismo ang pagbisita ni Cyrus sa Hong Kong Island sa pagkakataong ito. At si Trixie ay may hitsura din ng kawalan ng magawa sa kanyang mga mata sa oras na ito. Nagkusa si Jen Alo na ipakilala kay Cyrus kung anong mga kawili-wiling lugar ang mayroon sa Hong Kong Island. Kahit na si Jen Alo ay isang napakadaldal na babae, nalaman ni Cyrus na si Jen Alo ay masigasig pa rin. Ngunit sa sandaling ito, biglang huminto ang sasakyan. Pumasok sa kotse ang ilang binata na naka-black vests na may tato na asul na dragon sa kanilang mga braso. Ang mga taong ito ay mga lokal na miyembro ng gang, napakalakas, hindi mo dapat pukawin ang mga taong ito. Hindi mapigilan ni Jen Alo na paalalahanan si Cyrus sa mahinang boses. Kailan nangyari ito, at may mga gangster na lumabas ng walang kwenta. Hindi napigilan ni Cyrus na ngumiti at walang magawa. Siyempre, narinig ko na ang mga taong ito ay napakalakas sa background. Sabi ni Jen Alo sa mahinang boses. Haha.
Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti matapos marinig ang mga salita ni Jenalo. At lumingon si Trixie kay Cyrus at mahinang sinabi, "Sa totoo lang, ang mga taong ito ay ilan lamang sa mga gangster, hindi talaga sila miyembro ng Blackboard, dahil imposible para sa mga tunay na miyembro ng gang na lumitaw sa ganoong lantad na paraan. Dito. So ito Bahagyang tumango si Cyrus at hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, nang si Cyrus ay nakikipag-chat kay Trixie, ang mga kabataang iyon ay sumakay sa kotse at naglakad papunta kay Cyrus at sa iba pa. Nang makita ng binata na nangunguna sina Trixie at Fatima, agad siyang natigilan sa kinatatayuan. Dahil si Fatima mismo ay sobrang ganda. Sa hitsura at anyo, siya ang pinakamagaling sa mga pinakamahusay. Higit pa, mayroong isang mas sexy na si Trixie na nakaupo sa tabi ni Fatima, na dahilan para hindi makalakad ang binata sa isang iglap. Tila hindi inakala ng binata na magiging napakabuti ng kanyang swerte ngayong araw. Pagsakay na pagkapasok niya sa kotse, nakasalubong niya ang dalawang top-notch na dilag. Maging sina Fatima at Jenalo sa tabi ni Trixie ay mukhang napakabuti. Kaya dahan-daang naglakad ang binata sa gilid ni Cyrus, sumulyap kay Cyrus, at mahinang sinabi, "Anak, bumangon ka, hayaan mo akong maupo saglit." Sa oras na ito, ang tono ng kabataang nakikipag-usap kay Cyrus ay napakadiin pa rin. Dahil nakita niya na ang figure ni Cyrus ay hindi masyadong matangkad, at pakiramdam niya ay siya ay isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo, kaya't hindi sineseryoso ng kabataan si Cyrus. Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan ang binata, ngunit hindi nagsalita. Nang malaman ng binata na hindi siya pinansin ni Cyrus, ang kanyang ekspresyon ay labis na galit, at tinitigan niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Anak, hindi mo ba narinig kung ano ang kausap ko sa iyo ngayon? Hiniling kita na maupo sa likod." "Oo anak, bingi ka ba?" Naghiyawan din ang mga tao sa paligid ng binata. Isang bakas ng inis ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, "Ako ba ang kinakausap mo? Bakit ka nagpapakatanga sa akin dito?" Ang binata ay nanlilisik sa kanyang mga mata at sumigaw, at pagkatapos ay nagpatuloy, "Sinasabi ko sa iyo na umalis ka ngayon, hindi mo ako narinig, hindi ba? Anak, payo ko na huwag kang manggulo dito. Lumayas ka, kapag pinag-aalala mo si Kuya Kun sandali, gaganda ang pakiramdam mo." Malamig na sabi ng nakababatang kapatid sa likod ng binata kay Cyrus. "Bakit ako magbibigay ng puwang para sa iyo?" Tumingin si Cyrus sa taas-baba sa binata na nagngangalang Brother Kun, at nagtanong sa mahinahong tono, "Oh, bakit mo ako binigyan ng pwesto?" Ang binata ay nagpakita ng mapanghamak ng ngiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay itinuro si Cyrus at nagtanong, "Anak, kilala mo ba kung sino ako?" "Ako si Kun Radley. Nagtatanong ka sa paligid ng lugar na ito, sino ang hindi nakakaalam kung sino ako? Kilala mo ako, Kun Radley." "Binata, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong saktan si Kuya Kun. Si Kuya Kun ay nasa mabuting kalagayan ngayon, kaya marami akong ipinaliwanag sa iyo. Kung talagang iniinis mo si Kuya Kun mamaya, gaganda ang iyong pakiramdam." Panipi. "Oo, bakit ka pa nakaupo dyan? Bilisan mo at bigyan mo ng puwang si Kuya Kun. Kung hindi, magsisi ka sa huli." Ang mga nakababatang kapatid na lalaki sa likod ni Conrad ay nagsimula ring hikayatin si Cyrus na mabilis na umalis sa daan. At hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti ng bahagya. Dahil pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang tagpong ito, at hindi niya maintindihan kung bakit kahit saan siya magpunta, may tatayo para guluhin siya. Nakatagpo si Cyrus ng ganoong sitwasyon sa simula, at sino mang magudyok sa kanyang sarili ay hindi magkakaroon ng magandang wakas.
hindi maintindihan ni Cyrus kung para saan ang mga taong ito. Dahan-daang tumayo si Cyrus. Nang makita ni Fatima si Cyrus na tumayo, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat hindi niya kailanman nakausap si Cyrus mula simula hanggang katapusan. Pagkatapos marinig ang pag-uusap ni Jen Alo at Cyrus, malabo niyang naramdaman na ang background ng pagkakakilanlan ni Cyrus ay hindi simple. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang lumabas kasama ang napakagandang babaeng sekretarya. Lumabas, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Ngayon lang, napakalakas din ni Cyrus sa harap ng mga taong tulad ni Conrad. Ngunit sa sandaling tumayo si Cyrus, naramdaman ni Fatima na masyado siyang nag-iisip. Si Cyrus ay maaaring talagang isang ordinaryong tao. At ang magandang babae sa tabi ni Cyrus ay maaaring kinuha niya upang tumulong sa pag-arte, at niloloko niya ang isang batang babae tulad ni Jen Alo. Kung ang taong ito ay talagang isang napakayaman na pangalawang henerasyon, paano magiging posible na gumawa ng ganitong uri ng kotse? Masyado akong nag-iisip ng kaunti. Hindi napigilan ni Fatima na umiling ng walang magawa at bumantong hininga. At pagkatapos na makitang tumayo si Cyrus, ang mukha ni Conrad ay tila lalong nagmamalaki, ngumiti siya at sinabi kay Cyrus, "Sinabi mo na kung tatayo ka ng mas maaga, hindi ba't magkakaroon ng labis na gulo? Kailangan kong saktan ako. Kalokohan mo, bilisan mo at umalis ka sa daan." Pagkatapos sabihin ito, inabot ni Conrad at hinawakan ang balikat ni Cyrus. Ngunit bago hawakan ng kanang kamay ni Conrad ang balikat ni Cyrus, hinawakan ni Cyrus ang pulso ni Conrad at walang ekspresyon na sinabi, "Sino ang nagsabi sa iyo na tumayo ako para bigyan ka ng puwang? Hindi ka tumayo para bigyan ako ng puwang, kaya anong gagawin mo?" Tumingin si Conrad kay Cyrus, at may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ang ekspresyon sa mukha ni Fatima ay tila naguguluhan, at hindi niya lubos na naintindihan ang sinabi ni Cyrus ngayon. Kabanata 1449. Halfway carjacking. Si Conrad ay mahigpit na hinawakan ng kanang pulso ni Cyrus. At ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila medyo nagulat. Dahil sa una niyang inakala na si Cyrus ay tumayo upang bigyan ng puwang ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na si Cyrus ay hindi tumayo upang gumawa ng silit. "Hindi mo ako binigyan ng puwang, kaya anong gusto mong gawin?" Natigilan si Conrad saglit, at nagtanong kay Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. "Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, kung i-roll mo ako sa kotse na ito ngayon, hindi na kita kailangang hampasin, o hindi mo gusto ang braso na ito." Mahigpit na hinawakan ni Cyrus ang pulso ni Conrad at sinabi sa napakakalmang tono, "Ang lakas ng loob mong magbanta." Nang marinig ni Conrad ang mga salita ni Cyrus, agad siyang nagalit at sumigaw sa pinakamataas na boses, "Bitak!" Ngunit bago matapos ang mga salita ni Conrad, binasag ni Cyrus ang pulso ni Conrad sa isang puwersa. Dahil napakatahimik pa rin ang paligid sa loob ng sasakyan kanina, halos lahat ng naroroon ay nakakarinig ng bone crack ng napakalinaw. "Ano?" Hindi napigilan ni Conrad na mapasigaw. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay sobrang sakit. At lahat ng mga nakababatang kapatid na dinala ni Conrad ay lahat ay natakot sa oras na ito. Dahil hindi nila akalain na si Cyrus ay magiging napakalupit, at direkta nilang pinutol ang pulso ni Conrad. Ang mga maliliit na kapatid na ito ay isang grupo lamang ng mga ordinaryong gangster. Kaya pagkatapos na makita ang pag-atake ni Cyrus na napakabagsik, natural na hindi sila maglakas loob na gumawa ng inisyatiba upang pukawin si Cyrus. Kapag pinutol ni Cyrus ang kanyang kamay, ito ay magiging mahirap. Siyempre, ang dalawang batang babae na nabigla sa oras na ito ay sina Fatima at Jen Alo.
Dahil wala ni isa sa kanila ang nag-isip na ang napakaamo nitong batang lalaki ay magiging napakasama, at binali nila ang braso ni Conrad nang hindi nagsasalita. Kahit si Fatima ay nasa sobrang gulat na mood sa mga oras na ito. Ngayon pa lang, nabigo pa rin siya dahil sa kaduwagan ni Cyrus, iniisip na nagyayabang lang si Cyrus. Sa hindi inaasahan, ilang segundo lang, ginamit ni Cyrus ang kanyang the behavior tell everyone na hindi siya nagyayabang. Gusto mo pa bang maupo sa upuan ko ngayon? Tumingin si Cyrus kay Conrad na kanina pa umuungol sa sakit sa harap niya at nagtanong. Ang lakas ng loob mong saktan ako, sa tingin ko ay buhay ka na. Kahit na naputol si Conrad ng braso ni Cyrus, hindi pa rin siya sumuko at pinagalitan. Ngumiti si Cyrus ng mapang-asar, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang binti at sinipa ang bibig ni Conrad ng marahas. Bang! Isang malakas na putok. Ang sipa ni Cyrus ay direktang nagpatalsik kay Conrad. Mula sa gitna ng boss hanggang sa pintuan ng kotse, at ang mga ngipin ni Conrad sa harapan ay sinipa rin ng 3 beses ni Cyrus, at agad na umagos ang dugo sa bibig ni Conrad. Lumabas. Kuya Con, ayos ka lang ba? Kuya Con. Ang mga nakababatang kapatid na lalaki na dinala ni Conrad ay tila ayaw magsimula kay Cyrus, ngunit lahat sila ay tumakbo patungo sa posisyon ni Conrad. Tumingala si Conrad kay Cyrus, pagkatapos ay tinitigan siya at sumigaw, "Hintayin mo ako, anak, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako tatawaging Lee." Bahagyang tumingin si Cyrus kay Conrad, at hindi nagsalita, ngunit diretsyong umupo sa kanyang sariling upuan. Nang makita ni Conrad na hindi nagsasalita si Cyrus, sinigawan niya ang driver, "Huwag kang magmaneho, lalabas ako ng kotse." Naglakas loob si Cyrus na pukawin ang mga taong tulad ni Conrad, ngunit ang driver ay hindi nang ahas na pukawin si Conrad, kaya't mabilis niyang pinaandar ang preno. Pagkahinto ng sasakyan, bumaba si Conrad sa sasakyan sa tulong ng kanyang mga nakababatang kapatid. Pagkababa ni Conrad at ng iba pa sa boss, tumahimik ang buong karwahe, at lahat ay tumingin kay Cyrus na may kakaibang tingin. Kung tutuusin, sa mata ng mga ordinaryong tao na tulad nila, ngayon lang natalo ni Cyrus si Conrad. Ayon sa karakter ni Conrad, talagang imposibleng paalisin si Cyrus ng madali. "Cyrus, ano pa ang ginagawa mo dito? Hayaang magmaneho ng kaunti ang driver, at pagkatapos ay makakababa ka na." Sabi ni Jen Alo kay Cyrus sa sobrang sabik na tono. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Jen Alo, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Hindi pa ako nakakarating sa lugar, bakit ako bababa ng bus? Kuya, hindi naman sa wala kang mapupuntahan, pero itong mga taong ito ay talagang mahirap pakisamahan, lahat sila ay galing sa barkada, kapag hindi ka bumaba ng sasakyan, haharangan ka nila, tapos mamamatay ka. Bilisan mong lumabas ng sasakyan. Talagang nag-aalala si Jen Alo kay Cyrus sa oras na ito. Kung tutuusin, sa mata ng mga ordinaryong estudyante sa kolehiyo na tulad niya, ang mga taong tulad ni Conrad ay talagang hindi mahahawakan. Huwag kang mag-alala, wala silang magagawa kay Young Master de la Cruz. Mabagal na sabi ni Trixie, na hindi nagsasalita mula simula hanggang katapusan. Pero paano kung makahanap ng katulong ang Conrad na iyon? Ang tono ni Jen Alo ay tila walang magawa. Kahit na makahanap sila ng katulong, hindi sila kalaban ni Master de la Cruz, not to mention these people are just a bunch of little gangster. Malumanay na sagot ni Trixie. Sa oras na ito, ang ekspresyon ng mukha ni Trixie ay napakalmado. Pagkatapos ng lahat, si Trixie ay nagsusumikap na bumuo ng kanyang sariling kapangyarihan sa Hong Kong Island upang harapin si Francis sa mga taong ito.
Kaya kahit na hindi kumilos si Cyrus sa pagkakataong ito, umaasa si Trixie sa kanyang sarili sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga naipon na personal na koneksyon ay maaari ding makitungo sa mga taong ito ng napakadali. Kaya't hindi isinasa puso ni Trixie ang mga tao ngayon. Ang mga mata ni Fatima ay kumislap ng pag-aalinlangan matapos marinig ang mga salita ni Trixie. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang loob ni Trixie, at nagsimula siyang magtaka kung sino sina Cyrus at Trixie. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay mukhang walang pakialam. Tahimik siyang nakaupo sa upuan sa lahat ng oras, at hindi umimik mula simula hanggang katapusan. Matapos makita ang pagtitiwala ni Trixie, natural na hindi na nagsalita pa si Jenalo. Nagpatuloy ang boss sa pag-drive. Makalipas ang halos kalahating oras, inihinto ng driver ng bus ang sasakyan na walang magawa. Dahil nakaharang ang daan sa unahan ng ilang sasakyan, isang malaking grupo ng mga tao ang nakatayo sa tabi ng mga sasakyan at naghintay. Ang mga taong ito ay pawang armado ng mga machete at baseball bat, at lahat sila ay mukhang mabangis. Nang makita ng mga pasahero sa bus ang mga taong ito, ibinaling nila ang kanilang mga ulo upang tingnan ang posisyon ni Cyrus, dahil alam nila sa kanilang mga puso na ang mga taong ito ay dapat pumunta lahat kay Cyrus. Lalo na si Conrad, na ang kanang kamay ay naputol ni Cyrus noon, ay kasama rin sa mga taong ito. Yung batang nagpalayas sa akin kanina sa sasakyan, bilisan mo at lumabas ka na sa kotse ko. Pagkaraang makita ang hintuan ng boss, sumigaw si Conrad sa direksyon ng boss na may napakasabik na ekspresyon. Agad na nataranta ang mga pasahero sa bus matapos marinig ang mga salita ni Conrad. Tutal, bulubundukin ang lugar na ito, kaya madalas na nangyayari ang iba't ibang masasamang krimen. Malinaw, walang nakakaalam kung lilinisin pa sila ng mga taong ito. Kabanata 1450. Maari kang magmakaawa sa akin. Ang ekspresyon sa mukha ni Jenalo ay labis ding kinakabahan. Dahil hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon noon, kaya mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo at tinanong si Fatima, "Sister Fatima, may naiisip ka bang solusyon? Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Panipi. Matapos marinig ang mga salita ni Jenalo, nakita ni Fatima ang isang bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin kay Cyrus ng bahagya, at mahinahong sinabi, "Hindi ba ngayon lang mayabang ang dalawang ito? Hinihikayat mo silang dalawa. Huwag pakiramdam nilang dalawa ay hindi na nila kailangang bumaba ng sasakyan. Ngayon gusto kong makita kung paano nila planong harapin ang mga taong ito." Sister Fatima, this time na, huwag kang magalit, kahit anong mangyari, magkakilala tayo kay Cyrus, dapat tulungan mo sila. Alam ni Jenalo sa kanyang puso na ang Fatima's family ay may ilang impluensya sa Hong Kong Island. Kaya kung makakatulong si Fatima sa oras na ito, ang mga bagay ay maaaring hindi kasing kaayla-hilakbot na naiisip niya. It's all this time, ano pa sa tingin mo ang magagawa ko? Nakakalungkot lang na mukhang walang planong tumulong si Fatima, at sinabing walang pakialam. Matapos marinig ang mga salita ni Fatima, ang mga mata ni Jenalo ay kumislap sa kawalan, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, ang mga pasahero sa kotse ay lahat ay tumingin sa posisyon ni Cyrus. "Boy, you better get out of the car and apologize to those people. Kung hihingi ka ng tawad ngayon, baka mapaalis ka ng mga taong ito. Kung hindi, baka mahirapan kapag sumakay na ang mga taong ito." Sa sandaling ito, sinigawan ng isang binata si Cyrus. At ang binatang ito ay dapat nakaklase ni Jenalo Fatima. Oo nga, ang hirap gulo nitong mga to, buti na lang lumabas ka ng kotse dali. Mabilis namang sumunod ang isa pang lalaking kaklase.
Sa totoo lang, wala kung si Conrad lang, pero nakita mo na ba ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon? Sa sandaling ito, itinuro ng isang batang lalaki ang isang balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ilalim ng kotse. Matapos makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, kumislap sa pagkalito ang mga mata ni Jen Alo, at pagkatapos ay sumimangot siya at nagtanong, sino ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon? Hindi mo man lang kilala ang sikat na kuya yan. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ng binata, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay tinatawag na Nilo Zhang. Pumasok siya dahil sa ilang mga bagay ilang taon na ang nakararaan. Nang maglaon, nakilala niya ang maraming tao sa bilangguan. Ang mga taong ito ay nagtitipon-tipon. At ngayon ang mga taong ito ay naniningil ng mga bayarin sa proteksyon sa lahat ng dako. Kahit na ang kalsadang ito ay pinamamahalaan ni Nilo, basta ang mga sasakyang dumadaan ay kailangang magbigay ng pera kay Nilo. Kung hindi ka naniniwala, tanong mo sa driver. Totoo, napakalakas ng Nilo na ito. Kahit ang boss ng bus company namin ay hindi maglalakas loob na guluhin siya ng basta-basta. Mabilis na tumango ang driver ng bus. Bakit napakalakas ng taong ito? Kahit ang amo ng bus company ay hindi nang ahas na guluhin siya. Matapos marinig ni Jen Alo ang mga salita ng driver, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Ang Nilo na ito ay dating espesyal na puwersa sa ibang bansa noon, at marami siyang nakababatang kapatid na lalaki. Sino ang walang magawa para pukawin ang gayong tao? Medyo walang magawang sabi ng bata. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang ekspresyon sa mukha ni Jen Alo ay tila mas nag-aalala. Ano pa ba ang magagawa ko? Hayaang bumaba sa sasakyan ang taong ito at humingi ng tawad, at pagkatapos ay bigyan sila ng pera. Nabalitaan ko na ang isang tulad ni kuya yan ay magaling magsalita. Basta maganda ang ugali mo, ayoko. Gawin itong masyadong malaki. Lumingon ang bata kay Cyrus habang nagsasalita. Sa katunayan, ang daming sinabi ng bata. Halatang halata din ang layunin. Para lang makaalis si Cyrus sa sasakyan para harapin ang bagay na ito. Wala siyang pakialam kung ano ang magiging resulta ngayon ni Cyrus. Lahat siya ang bahala sa kung ano ang mangyayari sa bagay na ito. Huwag mong idamay ang iyong sarili. Binata, lumabas ka ng kotse at humingi ng tawad. Oo, kung maghintay ka ng ilang sandali, baka huli na. Kahit ano, nabugbog mo na sila, kaya normal lang na humingi ng tawad. Ang ibang mga tao sa kotse ay tila pareho ang iniisip ng mga lalaki. Ngayon ay umaasa na lamang sila na si Cyrus ay makakababa sa kotse sa lalong madaling panahon, upang maapektuhan nito ang iba pa sa kanila. At lumingon din si Jen Alo at sumulyap kay Cyrus, at saka mahinang sinabi kay Cyrus, Cyrus, ano ang gagawin mo? Bahagyang tumingin si Cyrus kay Jen Alo at walang sinabi. Walang magawang sinabi ni Fatima. Minsan kailangan mong maging responsible sa iyong mga aksyon. Kailangan mong talunin ang isang tao para sa isang simpleng bagay. Ngayon na mas magaling ka na, ang iyong loob ay puno ng pagsisisi, tama ba? Haha. Tumingin si Cyrus kay Fatima at nginisyan, ngunit hindi siya nagsalita. Master de la Cruz, bakit hindi tayo bumaba at tingnan? Saglit na nag-alinlangan si Trixie at pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus. Sige, bumaba na tayo at tingnan natin. Hindi na masyadong nagsalita si Cyrus, tumango lang siya, saka tumayo at tumakbo palabas ng upuan. Nang makita ng lahat na si Cyrus ay tila talagang nagbabalak na lumabas ng sasakyan, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay halatang mas nakaka-relax.
Si Jen Alo lamang ang umabot upang pigilan si Cyrus, at pagkatapos ay sinabing kinakabahan. Cyrus, kailangan mong pag-isipang mabuti. Ang mga taong ito ay hindi madaling guluhin. Paano kung ang mga taong ito ay hindi ka paalisan pagkatapos mong bumaba ng bus? Huwag kang mag-alala, walang gagawin sa akin ang mga taong ito. Bahagyang ngumiti si Cyrus kay Jen Alo. Kung tutuusin, hindi sineseryoso ni Cyrus ang mga taong ito mula sa simula hanggang sa huli. Ito na, at ang pinuno ay matigas pa rin kapag siya ay namatay. Hindi napigilan ni Fatima na mapamura, at pagkatapos ay nagsabi na may napakayabang na ugali. Anak, ang insidenteng ito ay maaaring may kinalaman sa akin ngayon, kaya hanggat tanungin mo ako, matutulungan kita minsan. Ano ka ba? Kailangan ding magmakaawa ni Young Master de la Cruz sa isang tulad mo. Hindi pinansin ni Cyrus si Fatima, ngunit sumagot si Trixie sa malamig na boses. Ano ang sinabi mo? Labis na galit ang ekspresyon ni Fatima matapos marinig ang mga salita ni Trixie. Kung tutuusin, matagal na rin ang tingin ng dalawang dilag sa isa't isa. Hindi mo ba alam ang sinabi ko? Malumanay na sagot ni Trixie, at pagkatapos ay sinundan si Cyrus palabas ng sasakyan. Naiinis talaga ako. Bakit ba ang yabang ng babaeng to? Dahil ba sa mahaba niyang dibdib, hita at mabilog na puwitan? Umupo si Fatima sa lugar at sumigaw na may galit na galit. Sister Fatima, huwag mong dalhin ang iyong galit dito sa oras na ito. Ngayon mo lang nakita. Malinaw na sinusundan ka ng Conrad na iyon. Kung hindi ka tinulungan ni Cyrus ngayon, ano ang maaaring mangyari kay Conrad ngayon? Sa asarin kita, bilisan mo mag-isip ng paraan. Walang magawang sabi ni Jen Alo kay Fatima. At ang magagandang mata ni Fatima ay kumislap ng kaunting kakaiba. Alam niya na talagang iniligtas ni Cyrus ang kanyang sarili ngayon, kung hindi ay baka siya ang may problema ngayon. Hindi ba ngayon lang masyadong mayabang ang dalawang ito? Hindi ba naiisip nilang dalawa na kaya nilang lutasin ang bagay na ito? Kung gayon, hayaan silang dalawa ang lutasin ito. Walang ekspresyong sinabi ni Fatima. Wala ni isa sa kanila ang mga tag-aron, dumating lang sila para maglakbay. Paano kaya nila mahahawakan ang isang tulad ni Nilo? Walang magawang sabi ni Jen Alo.